Magandang umaga rin po or magandang tanghali, Ms. Connie. Salamat po sa imbitasyon. Handang-handa po. Actually, hinihintay na po natin ito. Ms. Connie, napaka-urgent dahil 2019 pa lamang, so higit kalahating dekada, ay sinabi na po ng National Economic and Development Authority na national and social emergency ang teenage pregnancy dito sa atin. Dahil naitala mula noon, lalo na mula nung pandemic, na hindi bumababa, di tumataas ang incidence ng teenage pregnancy. Can you imagine? Hanggang 19 years old. Mula pa lang ng pandemic, tumaas ng 10% ang incidence ng teenage pregnancy sa buong age range na yun na 10 to 19. At kung tumaas dun sa ages 15 to 19 by mga 9.7%, 10 to 14 years old, tumaas by 35. Ibig sabihin po, dumadami ating mga anak, yung ating mga estudyante, alamang na hindi nakapagtatapos sa pag-aaral, hindi nakapaghahanda ng maayos na trabaho at hanap buhay, at masyadong napaaga yung pagpapatatag ng pamilya, guyod ng pamilya, samantalang sila mismo ay mga bata pa. Precisely, at nandun mismo ng Senate Bill 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy, ay yung comprehensive sexuality education doon na isa sa mga preventive measures para sa teenage pregnancy ay mananatiling appropriate at developmentally appropriate. Naipasa na sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Law noong 2013 na rule ng Korte Suprema, constitutional, yung mismong standard age and developmentally appropriate na inoobserba na ng DepEd sa kanilang mga CSC curricula. So, sabi ng grupo, sila ay naalarma pero naging alarmist sila dahil masyadong malauna na sinungalingan ang kanilang naging batayan ng pag-atake sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Exactly po, Ms. Connie, sa ating mga kultura dito sa Pilipinas, kasama ng iba't ibang mga pananampalataya at sa kasalukuyang konteksto ng ating bansa sa mga international sources, sa huli, papasailalim pa rin dyan sa mga konteksto at mga kultura natin at higit sa lahat ating konstitusyon. Umiiral ngayon na CSE curricula sa DepEd, sabihin ay meron pa tayong nakikitang gap, kakamaliman, punuin, pwedeng iwasto hanggang sa period of amendments dito sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Ako, Ms. Connie, ang katotohanan dyan ay isang sa mga fake news nila yan laban sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Saan nila na hindi na nating mga magulang masasabihan, walang-wala at sa diwa Senate Bill 1979. Walang-wala at sa diwa Senate Bill 1979. Pigilin tayo ating mga anak. Kahit sa Comprehensive Sexuality Education Provision, dyan sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill, kasama tayo mga magulang, CSE, para mas lalo tayo able na pag-usapan itong importanteng bagay sa ating mga anak. Sama sa CSE, ating mga anak at mga estudyante, di lang tayong mga magulang, pati po yung mga guro, para talagang tamang ma-handle nila itong material na ito sa DepEd curricula. Pero iisang study akong napag-alaman, hindi po namin naging reference dito sa Prevent Pregnancy dahil ang solong reference namin ay yung CSE na nandun na sa constitutional at ipinasa at inoro-roll out na DepEd sa Responsible Parenthood Law. Dahil nag-alarmist ang grupo, nag-mudmod na mga fake news laban sa aming bill, inalam namin ano ba itong mga sinasite nilang UNESCO at namin pinomission ng WHO study in Europe. So, hindi yun reference dito, pregnancy bill. Basically, common sense lamang na anuman ang mga international references, sa huli, a buck stop at the Philippine Constitution. 覚えてないこともたくさんあったけどきっとずっと変わらないものがあること教えてくれたあなたは消えるシルエット大事にしたいもの持って大人になるんだどんな時も離さずに守り続けようそしたらいつの日か何もかも笑えるさひらりとひらりと待ってるこの葉が飛んでゆく Ang aming panata, labanan ng fake news, sa abot ng aming makakaya. Ang aming panata para magabayan ang mga Pilipino sa paggawa ng desisyong mahalaga sa ating kinabukasan. So ang pagbabantay ang gagawin. Higan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hit. At iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button.
At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.